but it's Brother Conless, his wife, and little children. We may move them over a little bit so they can see. Can they see them? Maybe you can put them there. Put them over a little bit more, a little bit right there, so they can see too. Amen, amen. You know this? People say, oh, I don't think you ought to clap at church. No, listen. You'll go watch a basketball game, anti-God. They may mention God's name one time, but the Catholics do that all the time. Catholics even put it on their cars and everything. Show me their life. Amen. Well, I don't think we ought to clap at church. No, you'll go to a ball game and somebody lives in adultery, drinks, lives wicked, and we praise them. I'd rather praise somebody like this. This is a result of a mom and dad that have given their life to God and are serving God. Amen? I was blessed.
We've been honored this week to have Brother Conless saved when he was 13, still serving God at 36. How about you? You're going to serve God this week and go home and follow your friends, follow the world? That's your choice. But there's consequences. But when you obey God and follow God, there's blessings also. Brother Conless, it's been an honor and a blessing to have you. Let's give him a hand as he comes at this time. Brother Conless. Okay, once again, for the last time, magandang gabi po mga kabataan, amen? At minsan, nung ako po ay nagpipray ng lifetime partner, isa po sa mga gusto ko yung magaling umawit. Sino sa inyo nagpipray na gusto niya magaling umawit? Meron tayong mga qualification. At isa sa qualification ko, Lord, sana bigyan mo ako ng mapapangasawa na magaling umawit. Kasi ang sarap naman kasi na bago ka mag-preach na yung asawa mo ay umaawit. Amen? Gusto niyo po bang mapakinggan siyang umawit? Amen? Hindi po, baka masira yung camp na ito. At, pero kabaliktaran ang binigay sa akin ng Panginoon. Ang binigay sa akin ng Diyos ay wala siyang alam sa music. But answered prayer pa rin. Kasi ang kanyang pangalan ay Melody. Amen? So, kahit man lang sa pangalan ay nasa tono. Okay? And then I asked at least to mga baby, hindi namin alam saan po nagmana, but I asked my kids po, yung 7 years old naming girl, nung siya po ay 5 years old, ay matanda po siya ng 2 years. Ngayon yung boy po namin is 5 years old. Tinanong ko yung babae, what do you want to be when you grow up? Sabi ng babae, noong una, architect kasi mahilig siyang mag-ano. Ngayon, after ilang sabi niya, I want to be a teacher. Kasi yung kanyang mama po ay laging nagtuturo, sabi niya. And then pagkatapos, tinanong ko yung boy, sabi ko, what do you want to be when you grow up? Sabi ng boy, I want to be a Spider-Man. Amen? Kaya someday, ay magkakaroon po kami ng Spider-Man. So, biro lang. So, kayo, anong gusto niyo pag lumaki kayo? So, yun ang sabi niya. Okay? So, pero ganyan po talaga pag lalaki. Sila po ay sumasagot ng napakalayo. No? Di pero lang po. So kasi yun yung ang pinapanood niya. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko po in-expect, hindi po pumasok sa aking isipan na someday ako po ay tatayo sa ganitong crowd na napakarami. You know, I was 17 years old nung first time ko po mag-preach sa isang camp na I think 200, 300 na tao. I was 17 years old that time. Pero ngayon po ay 36. That was more than almost 20 years. Pero ko po ay nagpapasalamat na ginagamit pa rin po tayo ng Panginoon. And all I can say na wala po tayo may pagmamalaki sa Diyos. This is only because of the grace of God. Nang dahil lang po sa biyaya po ng Panginoon. Marami pong mga beses na bumabagsak din po ako. Marami mga times na nanghihina po ako. Pero I can only testify the reason why I still here because of the grace of God. This camp has been a blessing and a great revival po sa akin personally. Kayo po ba ay na-bless sa camp na ito? Amen? And ako po ay pumunta rito, pinag-pray ko po itong camp at yung mga members po sa Higher Ground Baptist Church, if they are listening, alam po nila that how I asked them na ipag-pray po itong kampo na ito. Because hindi po madali ang tumayo sa ganitong crowd. But as I pray to the Lord, but by the grace of God, ako po ay na-bless at punong-puno po ng pagpapala. And I thank the Lord, ito pong camp na ito, nung the moment na tinawagan po ako ni Pastor Dago, nag-chat po siya to speak in this camp. That was January, hanggang ngayon ay hindi po ako makatulog. At pagkatapos, sabi niya ulit kanina, next year daw, babalik ako, kaya bukas hindi ako ulit makakatulog. Amen? Kasi isipin ko na naman. Alam niyo po, hindi po madali.
Especially, alam mo yung limitasyon mo. Especially, alam mo na wala kang kakayahan. Pero sa time na nakikita mo na wala kang kakayahan, mas lalo mo nakikita yung kakayahan ng ating Panginoong Diyos. And I'm so thankful, Pastor Doug, you have no idea how you influenced my life. I thank the Lord for having a father, a daddy here in Jensen like Pastor Doug. One of the pastor po na as a young pastor, I'm really looking for somebody po na someday titignan ko. And sabi ko sa Panginoon, sana someday, hindi ko man makuha, pero kahit 30%, 20%, Lord, sabi ko ay, help me to be with like Pastor Doug as he also follow the Lord Jesus Christ. Pastor Doug is a blessing to me because he has a heart for young people. And not just a heart for young people, but a strength of a young people. Amen? I'm still, until now, ay na-amaze po ako sa kanyang strength na meron na binibigay ng Panginoon. At ngayong gabi po ito, maraming salamat. This is our last night. Pero sana ngayong gabing ito, ay hayaan pa rin natin na mangusap ang Diyos sa bawat isa. Sabi ni Pastor Doug kanina, sa mga ilang night po, ay sabi niya sa akin, ay meron akong 45 minutes. Pero ngayong gabi ito, sabi niya, kahit hanggang alas 12 ako mag-preach, is okay lang. Pero ang tanong, okay lang ba sa inyo? Wala nag-amen eh. Okay lang po ba sa inyo? Amen? Wala talaga. Pero hindi po ako aabot ng alas 12. Pero siguro 45 minutes and 1 hour. Kanina po ako po ay na-bless po sa mga messages. Bago po mag-preach si Pastor Ryan Narsoles, ay nagpipirma kami ng Bible ni Pastor Ronald. Andiyan po ba si Pastor Ronald? Ay, Pastor, pipirma po kami ng Bible, tapos magkasunod after sa kanya, sa akin. Tapos pareho kaming, nagtinginan po kaming bigla, na yung kanyang nilalagay, Revelation 4:11. Akala ko kinopya niya lang ako. Kasi Revelation 4:11. And I didn't know na yung thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things for thy pleasure they are and were created. Yun po ang life verse ko. Yun ang verse na naging dahilan kung bakit sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. And I didn't know na yun din po ang life verse ni Pastor Ronald. Pagkatapos nun, during the session, bigla si Pastor Ryan, inopen niya yung verse na yun. Sabi ko, wow, it's amazing. Alam niyo po, ilang beses ko na po nababasa yung Revelation 4:11. But every time na nababasa ko po yan, napapaiyak po ako, napapaluha. Alam niyo po, kanina after preaching ni Pastor Ryan, I was really blessed and I was revived. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Thank you for giving me understanding what is life is all about. Only one life, so soon it will pass. And only what's done for Christ will last. At wag na po nating sayangin yung buhay natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Paggamit na po natin at isuko natin ng buong buo yung buhay po natin sa Panginoong Diyos. Kaya salamat po. And tonight, forget about the speaker. Forget about the messenger. But always remember yung mga messages na napakinggan natin dito. Sapagkat yan ang magdadala sa atin sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Next week, wala na pong camp. Masaya po ba kayo na wala ng camp next week? Sabi ng baby, hindi. Sabi ng baby namin, tomorrow aalis na tayo. Sabi niya, pwedeng 10 days. Kasi na-spoil po kami dito. Thank you po, Pastor Doug. Thank you po kina Ma'am Ruth, Sir Season, David. Marami pong salamat. Thank you po. Kina Pastor Ryan, marami pong salamat. Na-spoil po kami, everything is provided. Maraming pong salamat. Maraming salamat po sa mga pastors na nandito na unti-unti ko po sila nakikilala, and thank you very much po. Maraming pong salamat. At ngayong gabi pong ito, as I close, amen? As I close, di pa tayo nagsisimula. Maraming pong salamat. Young people, maraming salamat. Sana hindi porke wala ng camp next week, ay hindi na tayo mag-a-attend ng church. Sana lahat na napakinggan po natin, pag uwi natin sa simbahan, yun na po ang tunay na battle. Sana lahat ng pinakinggan ninyo ay hindi masayang sa isang araw lang. This Sunday, please be here.
be there in your church. Amen? Punta po kayo sa church ninyo. And don't be late. Amen? Huwag po kayong palate. Kasi bilang pagpapakita na excited kayo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. And tonight, for the last message, let's open our Bible sa book, tayo po lahat ay tumayo, sa book na kinapupuotan ni Ruth. Sino po yung kinapupuotan ni Ruth? Si Joshua. Because Joshua judges Ruth. Joshua chapter 24, verse 14. At basahin po natin na sabay, babasahin ko po pala at habang binabasa ko po, ay sundin niyo po sa inyong mga mata. Joshua chapter 24, verse 14. Bago natin basahin, pwede ba sabihin mo muna sa katabi mo, Brad, sis, huwag ka muna matulog. Amen. Yun. Okay. Oh, okay na. Okay na po, okay na. Amen? Mamaya na lang sa first point, sabihin mo. Mamaya na lang sa first point. Hindi, biro lang. And serve gods which your fathers served on the other side of the flood, and Egypt, and serve ye the Lord. And if it is seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites. Nawa Lord, ngayong gabing ito, palambutin niyo po ang kanilang puso. And today and tonight, nawa wag niyo po silang hahayaan na uuwi, na wala po silang desisyon na ginagawa sa kanilang buhay. And once again, thank you Lord for Pastor Doug. Thank you Lord for Pastor Ryan, Pastor Ronald, and to everyone, to all pastors that are here tonight. Maraming pong salamat. Salamat po sa lahat na nagpagod, nagpuyat. And I know, Lord, lahat po ng ginagawa po namin sa inyo will never be in vain, even if just one soul ang maliligtas ngayong gabi po ito. At ito po ang dalangin sa matamis at mapaparing pangalan po namin, Jesus. Amen. So please be seated. It's time to make a decision. Alam niyo po, young people, we have to understand that life is full of choices. Every day is we make hundreds or thousands of decisions every day. As sa paggawa nating decision, meron tayong tinatawag na minor or major decision. At ano ang minor na ginagawa nyo araw-araw, yung paggising mo kung magtututbrush ka ba o hindi. Kung maliligo ka ba o hindi. Kayo po ba ay nagtutbrush ngayong araw na ito? Amen? O kahapon pa? Kayo po ba ay naligo? Amen? Amuyin nyo nga yung katabi ninyo. Hindi, biro lang. Pero alam nyo po, mga kapatid,
May mga decision tayo na minor, na walang effect sa atin. Pero gusto ko pong sabihin, meron tayong mga decision na gagawin na isang major. At marami mga major decision na gagawin natin sa buhay natin. Walang iba kundi yung kaligtasan. Kaya ngayong gabing ito, sabi ng youth camp ninyo, this might be, ito yung I forgot, no? Pero sabi, this might be the most special day. Tama po ba ako? Sa buhay mo. Ngayong gabing ito, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, once again, walang sawa kami nagpapaalala sa inyo na nawa, tanggapin mo na ng totoo si Jesus Christ. Huwag ka nang magpanggap, totohanin mo na yung pagtanggap mo sa Panginoon. And making decision is not always easy. Am I right? Sa paggawa ng desisyon ay hindi po laging madali. Kaya we need the wisdom of God. That's why, because in every decision you make, ay meron siyang magiging effect sa ating future. Kaya nga, who you are today and who you will be tomorrow depends on the choices you make today. And meron tayong kasabihan that you are always free to choose what you want, but you are not free from the consequences of your choice. And sometimes it is hard to make a decision, especially if it is a decision between what is easy and what is right. Andyan pa kayo, amen? Sometimes napakahirap ng gumawa ng decision if it is a choice between what is easy and what is right. And not just that, but sometimes napakahirap na gumawa ng decision if the choice is all about what is right and what seems right. And there are times na napakahirap gumawa ng decision if our choices is between what others say or what the Bible say. Kaya nga po, I admire yung sinabi ni Peter sa Acts chapter 5 verse 29, we ought to obey God rather than men. You young people, if ever nagagawa tayo ng desisyon, make it sure na ang desisyon na gagawin mo, kung ano ang sinasabi ng ibang tao, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong magpa-apekto kung ano ang sinasabi ng iba, ang pinakaisipin mo kung ano ang sasabi ng Diyos. And sometimes, it is hard to make a decision, especially if it is what you want, if it is a decision between what you want or what God wants. Sometimes napakahirap na gumawa ng decision kung ang decision na gagawin natin is between kung ano ba ang gusto ko o ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi po mga kapatid, maniniwala po ba kayo na may mga bagay na tayo gusto pero hindi gusto ng ating Panginoong Diyos? And every time we make a choice po, lagi natin tandaan na ang decision na gagawin mo ay hindi yung gusto mo, kundi kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos. Because in every decision you make, always choose God. Because you will never go wrong when you choose to obey Jesus Christ. Sapagkat kapag ikaw ay pumili ng desisyon, hindi ka basta magkakamali kapag pinili mo yung ating Panginoon Jesus. There are 3 things po na gusto ko pong i-share ngayong gabing ito. What kind of decision ang ginawa ni Joshua? Ano ang klaseng decision na ginawa ni Joshua dito sa Joshua chapter 24? Number 1, a decision to stand for the Lord. Ang ginawa ni Joshua po, mga kapatid, na klase ng decision is a decision na tumayo para sa ating Panginoong Diyos. Young people, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang mundo natin ay pasama ng pasama. Agree po ba kayo, young people, na ang mundo natin ay pasama ng pasama? At hindi sa lahat ng pagkakataon, that's why, young people, the Lord is challenging us na hindi po sa lahat ng pagkakataon ay dapat tayong sumunod sa agos ng sanglibutan po ito. Hindi po lahat ng uso ay kailangan nating gawin at kailangan nating gayahin. Sapagkat may mga uso ngayon, may mga trending, pero hindi natin kailangan gayahin sapagkat hindi yan kalooban ng Diyos. And may we all be reminded that tonight,
sa pasama na ng pasama ng mundo. God is looking for someone. God is looking for young people na tatayo sa kabila ng kasamaan ng sanglibutan po ito. I keep asking myself, anong klaseng generasyon meron ang magiging baby namin after 5 years, after 10 years? Anong klaseng generasyon? But tonight, sana sa kabila ng kasamaan ng sanglibutan, is meron pa rin young people na kagaya ninyo na tatayo para sa ating Panginoong Diyos. Why? Because we have the Holy Spirit of God. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang tunay na matapang ay hindi po nasusukat kung gaano kalaki ang muscle mo. Ang tunay na matapang ay nasusukat kung paano ka marutong manindigan para sa ating Panginoong Diyos. That's why young people, the Bible is reminding us, na the Bible is challenging us, na wag lang tayo maging Kristiyano inside the church, pero dapat mas maging Kristiyano tayo outside the church. Because kung mahalaga, na naniniwala tayo na mahalaga na maging Kristiyano sa inside the church, ay mas mahalaga na maging Kristiyano ka outside the church. And may we all be reminded, it's always easy na maging Kristiyano ka. Napakadaling magpaka-Kristiyano kapag kasama mo yung mga mananampalataya. Napakadaling mag-base Kristiyano, Brad. Napakadaling na magsalita. Napakadaling magsalita ng mga spiritual na bagay kapag kasama mo ay mga mananampalataya. Kayo ba ay nag-e-enjoy na kasama nyo ngayong gabing ito ay mananampalataya? Amen? But the truth and the reality, mga kapatid, let's admit this fact. Pag ikaw na lang ang mag-isa sa school nyo, ay napakahirap na pumanindigan. Pag wala ng mga brothers and sisters ang nakakita sa inyo, kapag wala ng mga pastor ang nakakita sa inyo, napakahirap na pong tumayo para sa Panginoon. But you know, kahit it is hard, it is still possible. Bakit? Kasi nandyan ang tulong ng ating Panginoong Diyos. You know, I still remember po when I was in high school po, nung ako po ay high school. Sa high school po, sa biyaya ng Diyos, nung ako po ay naligtas, I always bring my Bible sa school. Sino sa inyo ang nagdadala ng Bible sa school sa araw-araw? Amen. Praise the Lord. At least, meron pa rin mga kabataan na nagdadala ng Bible. Amen. Yun nga lang, dinadala lang. Amen. And there are times na kapag dinadala ko po during break time, ay binabasa ko po ang Bible. At dumating sa time, mga kapatid, abang binabasa ko ang Bible, ay yung mga kaklase ko ay nagtatanong kung ano ang Bible. And I grabbed that opportunity na i-share ko ang salita ng Diyos sa kanila. When I was 15 or 14 years old, 16 years old, at dumating po sa time, nung time na magte-test na po kami sa school namin, pagkatapos merong isang teacher na dumating na hindi naman yun yung advisor namin. At pagkatapos sabi niya, during our final exam, pinasarado niya yung bintana, pinasarado niya yung curtain. I still remember that. At sabi ng teacher na yun, huwag kayong maingay, walang magsusumbong. Sige, akong bahala sa inyo. Open nyo ang mga notebook ninyo. And then yung mga kaklase ko, tuwan-tuwa sila na sila po ay nag-open ang notebook. Pero during that time, hindi ko inopen yung aking notebook. Ang pangalan ko po ay letter C and last. Nasa harap po ako mismo ng teacher ko. At pagkatapos, lahat na ng mga kaklase ko ay tapos na sila sa kanilang test. Ako na lang ang hindi tapos. Tapos sabi ng teacher ko, nagtataka siya, sabi niya, bakit hindi ka pa tapos? Pagkatapos doon, hindi po ako ang sumagot. Ang mga kaklase ko ang sumagot, Sir, hindi po yan nangongopya. Sir, hindi po yan nangongodigo. Kristiyano yan, Sir! Yun ang sabi niya. Alam niyo po, sa biyaya ng Diyos during that time, dun sa klase namin, ako po ang naging first honor. You know, this is the reality. Hindi ko po ito pinagmamalaki or what. Ang sinasabi ko lang, when you stand for God, God will surely stand for you. Kaya patid, sana, we thank the Lord, dito po sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na freedom of religion. There are a lot of young people hindi makapanindigan ng dahil sa grade. Sabi nila, pag ginawa mo yan, babagsak ka. Kapag ginawa mo yan, babagsak ka. Kung ikaw man ay bumagsak dahil nanindigan ka sa katotohanan, so be it and still praise the Lord.
Because aanin mo, mga young people, na nanalo ka nga, na pumasa ka naman, pero wala naman ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos. I'd rather na bumagsak kaysa sa pumasa pero nangopya ka naman. And you know what? We need more young people na tatayo sa... Alam niyo po ang problema, there are a lot of young people ngayon na pag sinama mo sa mga unbelievers, wala silang pagkakaiba. Believer ka lang kasi kasama yung mga believer, pero pag unbeliever na kasama mo, wala ka na rin pagkakaiba sa kanila. And our goal as a Christian ay mailapit natin sila sa Panginoong Diyos. But the question, paano natin sila ilalapit sa Panginoon kung sira ang testimony mo? Sino sa inyo nag-aaral? Sino sa inyo yung tambay? Mahirap po maging tambay, no? Sabi nga nila, yung tambay daw, wala na sa labas, nasa kwarto na no? Alam niyo po, mapatid, sino sa inyo yung hindi nag-aaral sa Christian school? Nag-aaral pero hindi sa Christian school? Raise your hand. Raise your hand. Nag-aaral kayo pero hindi sa Christian school kayo nag-aaral. Basta nag-aaral kayo sa labas, public, private, or what. Sige. Tanungin ko kayo, Brad, sis, anong grade ka na? College, first year college. Sa mga kaklase mo, ilang kayong Christian? Wala, ikaw lang. Sis, sa mga kaklase mo, ilang kayong Christian? Wala rin. Ikaw sis, sa mga klase mo, ilang kayong Christian? Wala rin. Ikaw, sa mga klase mo, ilang kayong Christian? Wala rin. Sa mga klase mo, wala rin. Ikaw, ilang kayong Christian? Wala rin. Ikaw, ilang kayong Christian? Sa Bible school pala to, sabi niya marami. Hindi, biro lang. Hindi ko po, wala pong kilala. And this is the reality. Can you raise your hand, young people? Sino sa inyo ang walang kaklaseng Christian? Raise your hand. Nag-aaral kayo. So tingnan nyo, ang dami. Ang dami. O yung iba, may kaklaseng Christian backslider naman. Alam niyo po mga kapatid, tingnan nyo. Tingnan nyo, this is the reality. Hindi po ako nagjo-joke, hindi po ako nagbibiro. Young people, nilagay ka dyan sa klase mo, sapagkat merong purpose ang Panginoon sa'yo. At isa sa mga purpose, ikaw ang maging ilawan dun sa room ninyo. Isa sa mga purpose, ikaw ang gagamitin ng Diyos para sila ay makilala sa Panginoon. Pero kung ikaw mismo ay hindi marunong sumunod sa Panginoong Diyos, paano na sila? Paano na sila? Paano sila makakilala sa Panginoon? Kaya napakalaga, a decision to stand for God. Yung decision ni ginawa ni Joshua, wala siyang pakialam kahit yung mga tao sa paligid niya ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala siyang pakialam kahit anong sabi ng tao. Basta sabi niya, as for me and my house. Gumawa siya ng decision. Alam niyo po mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, bilang mananampalataya, let's stand, let's make a decision at tumayo tayo para sa ating Panginoon Diyos. It takes courage. It takes courage. Are you still there? Amen? Saan tayo gagawa ng decision? Paano tayo magbibigay ng pagkakaiba sa mundo? Number one, in our attire. Dapat sa pananamit natin ay makilala kung sino si Kristo. We don't dress to impress the world. We dress to honor God. Amen? Dapat sa ating pananalita ay makilala si Kristo. Sana wala na pong nagmumura sa inyo. Amen? You know the word pambihira? You know the word, sino nakakalam ng word na pambihira? Pambihira din po ba yung ginagamit niyo dito? Alam niyo, yung pambihira na yun, sa baptist ko lang narinig yun eh. Dati, pag hindi ka lang nakashoot nung nagbabasketball kami, hindi ka lang makashoot, magmumura ka na. Pero sana ngayon, konti na lang, amen? De, biro lang, sana wala na. In our speech, in our music, kailangan may pakita natin na Kristiyano tayo sa mga music na pinapakinggan natin. Napakahirap na Kristiyano ka na pero paborito mong awit Pusong Bato. Amen? Alam niyo Pusong Bato, awitin nga natin na sabay-sabay. Tawagin natin si Pastor David na, hindi biro lang. Alam niyo po mapatid, sana yung mga music natin maayos na sa harapan ng Panginoon. Sana kung may mga music ka pa dyan na hindi ka dapat sa Panginoon, mag-decision ka na burahin mo na yan sa cellphone mo. Mas maganda kayang awit para sa Panginoong Diyos. We need to show our difference po sa social media natin.
Ipakita natin na ngayon ang lahat ng Kristiyano, ngayon lahat ng tao ay halos sa social media na sila. Pero gusto ko pong sabihin, sana kahit sa maliit na bagay, kahit sa social media, ay nagkikita pa rin si Jesus Christ sa ating social media. Sana, we have to be careful kung ano yung mga pinapanood natin. We have to be careful kung ano yung pinopost natin. We have to be careful kung ano ang sineshare natin. And we have to be careful kung ano ang mga nilalike natin. And we have to be careful kung ano ang pinapanood natin sa social media. There are a lot of young people ngayon kung ano-ano ang pinagpo-post. Pero hindi kayo makilala na Kristiyano kayo sa social media. I still remember the time nung meron po kami military jeep na binenta. Pagkatapos, binenta po namin sa social media, ginamit namin yung Facebook para ibenta yon. Pagkatapos noon, merong nag-chat after, wala mang isang oras, nag-chat siya. Sabi niya, Sir, pa-reserve ko yung sasakyan. Sabi niya, after 2 months, bibilin ko yan, nasa abroad. Alam niyo anong sabi ko dun sa tao na yon? Sir, sabi ko, pasensya na. First come, first serve siya. And then sabi niya, Sir, sabi niya, kahit nandito ako sa abroad, babayaran ko yung sasakyan na yan. And this is my point. Nasa abroad siya, pero binayaran niya na napakalaking halaga. Hindi po yan 100,000 lang. Pero alam niyo po anong sinabi niya? Bakit siya naglakas ng loob na binayaran kahit nasa ibang bansa, kahit hindi pa kami nagkikita, kahit hindi pa namin siya kilala. Bakit? Kasi nakita niya daw sa Facebook ko, ay pastor ako at Kristiyano ako. And same is true. Sana kapag merong dumaan sa social media ninyo, ay makita nila at makilala na ikaw ay Kristiyano. And hindi lang yun. Minsan may mga young people, hindi nga kayo nagpo-post ng mga sexy mga babae or what. Pero there are a lot of young people ngayon na nilalike at pinupusuan nila yung mga ganyang bagay. There are a lot of young people today ang nasa grupo ng kalaswaan. Hindi kayo nagkikita pero sometimes kamukha ng naranasan namin. We have young people na nag-react siya dun sa picture at sabi na meron, hindi ko na sasabihin, may nag-screenshot na mga member namin tapos sinenya sa akin. We have to be careful. Kasi once na nilike mo at inart mo yung isang post na hindi kalooban ng Diyos, para ka na rin nagkikipag-compromise. In our friends, kailangan maging maingat tayo sa kaibigan natin. Merong mga kaibigan na bad influence at merong mga mabubuting influence. At marami na tayong mga nakita mga kabataan na ang ganda-ganda ng kanilang buhay, pero nung sila ay nakisama sa mga maling barkada, ay nagiging miserable na lang ang kanilang buhay. You know, young people, hindi ito paramihan ng kaibigan. Huwag kayong huwag niyong asahan yung maraming kaibigan. Ang pinakamahalaga, kahit konti lang kaibigan mo, pero ilalapit ka sa Panginoong Diyos. At kahit Kristiyano yan, pero kung carnal naman yan, kung backslider naman yan, huwag mo ngayaan na influensyan ka nila. Bagkos magpa-influensya ka sa pastor mo na patuloy na nagiging tapat sa Panginoong Diyos. You know what? We have to show our difference po. Hindi lamang po yun. Next. In our friends, in our attitude, kumusta ang ugali mo? Young people, are you still there? Amen? Kumusta ang ugali mo? Hindi sa loob ng church. Kumusta ang ugali mo sa loob ng bahay ninyo? Kumusta ang ugali mo sa harapan ng magulang mo? You know, sana sa ugali natin, nagbabasketball ka lang, na-shoot, sumabay yung kalaban mo, sabi mo, wah! Sana wag tayong sumunod sa ugali ng mga mundo. Ugali ng mundo yan di ba? Okay lang kung biro-biro lang, amen? Pero nakashoot lang, Tapos yung iba, ang tawag dyan? In the places we go, we were commanded that we should not just
Abstain from all appearance of evil. Not just evil, but appearance of evil in our relationship. Young people, wag na tayo makulit. Ang pinagbabawal ng Bible, do not be unequally yoked together. Kung meron pa tayong mga tinatagong relasyon na hindi kalooban ng Diyos, na hindi alam ng pastor, hindi alam ng mga magulang, sana ngayong gabing ito, isurrender mo yan sa Panginoong Diyos. Hindi po yan i-bless ng Panginoon. Hindi yan i-bless ng Panginoon. Young people, bakit in love ka dati? May mga young people, no, dati in love sila sa Panginoon, tapos gusto-gusto nila nagigipag-fellowship. Tapos gusto umaawit, gusto kasama mananampalataya, tapos mabibigla ka na lang kasama mo, tapos iniiwas niya na yung kanyang sarili. Ina-isolate niya na yung kanyang sarili sa mga good friends dahil na in love na siya. Dati, Bible lagi ang inaawak. Dati, mensahe ng Bible lagi ang binabasa. Ngayon, mensahe na ng boyfriend, girlfriend. Alam niyo po, mga bataan, darating din tayo dyan. Sabi ng iba, kaya nga ayaw kong maging baptist kasi ang daming bawal. Kaya nga ayaw kong maging baptist kasi boring sa baptist. Alam niyo po, unang-una, lahat ng bawal ay para sa ikakabuti natin. Lahat ng bawal ay para sa ikakabuti natin. Walang banawal ang Diyos, walang binawal ang salita ng Diyos para sa ikakasama natin. Tapos sasabihin pa ng iba na killjoy ka. Sasabihin pa ng iba na hindi masaya ang buhay mo kasi ang daming bawal. You know, are you still there? Amen. Listen, hindi mo kailangan gawin yung mga bagay para maging masaya ka. Ang kailangan mo lang is none other than the Lord Jesus Christ. Jesus Christ alone is enough para ma-enjoy mo ang pagiging kabataan mo. You know, God has a question. If not you, then who? May we all be reminded that Peter was crucified upside down. James, the brother of John, killed by Herod. Andrew was crucified on the diagonal cross. Thomas was speared to death. James thrown from the temple of Jerusalem. Bartholomew was flayed alive and crucified. And they all did this because they stand for the Lord. How about you? How about you? Are you still there? Amen? Hindi ko po makapaniwala na nakaka 40 minutes na po ako. Pero, are you still there? Amen? Number 2, what kind of decision ang ginawa ni Joshua? A decision to serve the Lord. Not just a decision to stand for the Lord, but a decision to stand to serve the Lord. And not just serve the Lord also, but serve God only. We are not commanded to serve God also, but we are commanded to serve God only. And may we all be reminded that serving God is not a burden, but it is a blessing. Kailan natin dapat paglingkuran ang Diyos? We have to serve God in times of blessings. Young people, sana dumating man yung pagkakataon na pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, sana wag pa rin kayong kakalimot sa ating Panginoon. I've witnessed a lot of young people, nung sila ganyang edad, nung sila ay nag-aaral, sige, sabi nila, nag-aktibo sila sa gawain ng Diyos. I'm not sure with some pastors that are here, but I observe nung sila ay nag-aaral, nung sila ay nasa age nyo lang, ay talagang napaka-supportive nila sa gawain, napaka-aktibo nila sa gawain, at pagkatapos nung nag-pray na sila, nabigyan sila ng trabaho ng Diyos, at sinasabi ng mga maraming kabataan, kapag ako ay nakapagtrabaho, sasabi nila, ay lalo kong paglilingkuran ating Panginoong Diyos. Pero sadly, nung maraming mga kabataan, nung sila ay nakapagtrabaho, nung sila ay pinagpala ng Diyos, doon sila nakalimot sa ating Panginoon. But I'm reminding you ngayon pa lang, sana kahit pagpalain kayo ng Diyos, kahit makapagtrabaho kayo, ay wag na wag pa rin kayong kakalimot sa ating Panginoon. Sapagkat wala tayong pwede may pagmalaki sa Diyos. Lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa ating Panginoong Diyos in times of blessings. Not just in times of blessings, but also in times of battles. Admit it or not, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay madaling maglingkod sa Panginoon. That's why napakaganda na sinabi ni Pastor Ryan kanina, we serve God not just because of what He gives, but because of who He is. Kasi sa paglilingkod mo sa Panginoon, like what happened to Job, ay gusto mo o hindi, dadanas ka ng kapagsubukan. Dadanas ka ng problema. At dadanas ka na sasabihin mo na ayaw mo na maglingkod sa Panginoong Diyos. Young people, gusto ko lang pong sabihin sa inyo,
na sana, let's commit ourselves, anuman ang problema, pagsubok na pagdaanan natin sa paglilingkod sa Panginoon, ay magpatuloy po tayo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa time na gusto ko nang sumuko, sa time na ayaw ko na, sa time na sinasabi ko sa aking puso at isipan na ayaw ko na mag-church, pero ako'y nagpapasalamat, nandyan po ang Panginoon na lagi akong tinutulungan. Alam niyo po, mapatid, sana if kaya magpatuloy ng iba sa kabila ng kahirapan, kaya din nating lahat because we serve the same God. Young people, not just serve God in times of battles, but also in times of business. Matuto tayong maglingkod sa Panginoon sa time na busy tayo. Ngayon, napakasarap ang mag-involve sa gawain ng Diyos kasi bakasyon. Kasi wala tayong ginagawa. I just want to remind you, less than 2 months ay magpapasukan na naman. At marami naman kayong project na gagawin. And sometimes, gagawin nyo naman dahilan ang mga project ninyo kaya wala kayo sa church. And sometimes, gagawin nyo naman yung pagiging busy nyo kaya hindi kayo makapag-attend ng prayer meeting, hindi kayo makapag-attend ng service. May we all be reminded sana, kahit busy na kayo, huwag nyo pa rin kakalimutan ng ating Panginoong Diyos. Sabi na iba, hindi muna ako mag-attend ng evening ngayon, hindi muna ako magpe-prayer meeting. Bakit? Kasi may test kami bukas. The more na meron kang test, the more na kailangan mo ang ating Panginoong Diyos. Sana young people, wag lang kayong active kasi wala akong ginagawa ngayon. Kahit marami na kayong ginagawa, sana paglingkuran yung ating Panginoong Diyos. Don't make God optional. Huwag niyong gawin na option lang ang Diyos sa buhay ninyo. Make Him your priority. Amen? Some people follow Jesus like a restaurant. They come when they are hungry. They leave when they are full. They only come when they need something. Some people follow Jesus like a fire truck. They call Him only during emergencies. Some people follow Jesus like an umbrella. They only use Him when it's raining. When the sun comes out, they forgot Him. Some like an ambulance. They call Jesus only when they are hurting. But when they feel better, they disappear. Some, they follow Jesus like a cell phone charger. They only connect when their battery is low. But when they are fully charged, they disconnect. Some people follow Jesus like a gas station. They come to get filled up, then leave until they are empty again. Some follow Jesus like a spare star. They only use Jesus when there is a problem, but ignore Him when everything is running fine. Don't make God optional sa buhay mo. Hindi po ganun ang Panginoong Diyos. Young people, hindi sa lahat ng pagkakataon malakas tayo. Pero sana habang malakas tayo, ipagamit na po natin yan sa Panginoong Diyos. What kind of decision ang ginawa ni Joshua? A decision to surrender his life to the Lord. Number 3, last. Suot nyo na po yung mga sapatos nyo kung meron man. A decision to surrender. Mga kapatid, ano yung a decision to surrender your life to the Lord? Ano yung kailangan nating isurrender? Unang-una, surrender your sin. Church, kung ikaw ay nagiging seryoso talaga sa paglilingkod mo sa Panginoon, isurrender mo yung mga kasalanan mo. Mga kasalanan mo na nasa puso. Mga kasalanan na hindi nakikita ni pastor, isurrender mo yan sa Panginoong Diyos. I admire David, he's a king. Pero nakita natin sa Psalm chapter 51, nung siya po ay nagpakumbaba. At I admire his honesty. I admire his humility na kung paano po siya nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. And what we've seen po sa buhay ni David, David did not blame others. Hindi niya sinisi ang iba. Hindi po siya gumawa ng excuses, did not make excuses. Did not hide, or higit sa lahat, David did not justify his sin. You know what? Kung may kasalanan ka sa puso, stop blaming others. Stop blaming your pastor. Stop blaming your brothers and sisters. Stop blaming your parents. If mayroon ka nagawa na kasalanan, don't make excuses. Don't hide. Or higit sa lahat, don't justify your sin. Are you still there? Amen? Sin is always sin in the eyes of the Lord.
Sabi ng iba, kapag kino-confront mo na sila sa kasalanan nila, bakit yung iba, bakit yung iba, bakit yung iba? Kapatid, yung pagkakasala ng iba, hindi po yan license para pwede ka na rin magkasala. Pag kino-confront kayo ni pastor, sasabihin nyo kay pastor, nagkasala ka, bakit yung iba, pastor, bakit yung iba? Pero what David did, siya po ay nagpakumbaba. Ngayong gabing ito, hindi mo masusuko ang buhay mo and you will never experience God's power hanggat may kasalanan dyan sa puso mo. Don't just surrender your sin, but surrender your struggles. Mga young people, lahat tayo merong struggle. And I'm not sure kung ano po yung struggle nyo sa buhay. And maybe, meron kang mga struggle sa buhay mo na nagpapabigat sa'yo sa paglilingkod mo sa Diyos. Mga struggle sa buhay mo na hindi mo nababanggit sa mga kaibigan mo. Mga struggle sa buhay mo na hindi mo nababanggit sa mga magulang mo. Mga struggle sa buhay mo na hindi mo pwedeng banggitin kay pastor kasi very sensitive. Pero may we all be reminded, lahat ng struggle na yan ay pwede mong banggitin sa ating Panginoong Diyos. And the Bible said, casting all your care, for He careth for you. Meron po kaming nagturo po kami sa school, and actually meron mga nag-attend din sa church, nagturo po kami sa school. During that time, nung nagkaroon na ng reflection, merong isang babae na sinulat niya doon, gusto niya is, I want to end up my life. At ilang beses na siya nag-attempt, natatapusin niya yung kanyang buhay. Why? Because siya po ay minomolest siya ng kanyang stepdad. At pagkatapos ng babaeng ito, ay nagsusumbong siya sa kanyang nanay, ay hindi siya pinapakinggan ng kanyang nanay. And during that time, hindi niya alam, pero binuhos niya po yung sama ng loob dun sa reflection paper na meron kami. Tapos nung binasa namin yung reflection, nung nabasa namin yung reflection na yon, mga kapatid, ay binigay namin sa kanyang advisor, pinakita namin sa principal, hanggang nag-iyakan po yung students and teachers, hanggang na-brought up sa school, sa principal na yon. At alam niyo po, tinulungan itong babae. Alam niyo po mga kapatid, kung walang nag-share sa kanyang salita ng Diyos, paano? I'm not even sure if that lady po ay buhay pa rin hanggang ngayon. Pero salamat, siya po ay nagkaroon ng comfort ng dahil sa salita ng ating Panginoong Diyos. And I'm not sure who are you are, sino kayo mga kabataang babae, hindi ko po kayo alam. Pero kung may mga struggle kayo sa buhay, surrender it sa ating Panginoong Diyos. Struggle nyo na, ilang years nyo nang hindi tinatago, surrender it to God. And number 3, surrender yourself. Surrender your plan. Kaya ang ganda ng illustration kanina, alisin mo yung self mo, alisin mo yung world, at itira mo sa buhay mo yung ating Panginoong Diyos. Surrender is not losing life. It is finally finding it. Ang pagsuko mo ng buhay sa Panginoon is not losing life. It's actually finding it. You know, meron ako isang picture na gusto kong ipakita po sa inyo. One picture. Na gusto ko pong ipakita sa ating lahat. Sana mga kapatid, huwag tayong magdalawang isip na isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Bakit? Galing naman po yan sa ating Panginoong Diyos eh. Ang buhay natin ay hiram lang. At someday, ay ibabalik po natin yan sa Panginoong Diyos. There's a picture po. Wait lang po, no? Na gusto ko lang po ipakita. You know, gusto ko pong sabihin na pag sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, young people, wala tayong pagsisisihan. Ang picture na gusto kong ipakita ay yung ulam natin bukas. Ay, wala na pala bukas. Masaya ba kayo na uwi na kayo bukas, amen? Mamaya? Hindi, no? Pero sana bago kayo umuwi ngayon, meron kayong decision na gagawin.
Bagiran natin yung bacon and egg. Sarap, no? Yummy. Sino pang di nakakatikim yan? Sino sa hindi pa nakakatikim ng itlog? Marami. Merong isang nag-uusap. Sabi ng dalawang hayop, sabi niya isang manok, tsaka isang baboy. Tapos narinig nila na yung kanilang amo gusto niya ng bacon and egg. Sabi ng baboy, tsaka ng manok, uy, yung amo natin gusto niya daw bacon and egg. Alam niyo po mga young people, sa egg napakadali niya lang ibigay yung itlog. Pero sa baboy, hindi niya po tinatai ang bacon, amen? Kung gusto ng bacon, ang kapalit ng baboy, yung kanyang sarili. You know why? The greatest example is the example of the Lord Jesus Christ. When He surrendered His life to God, buong buhay niya yung binigay niya sa atin. If iso-surrender mo ang buhay mo sa Panginoon, actually, wala namang mawawala sa inyo, Brad. If iso-surrender niyo yung buhay niyo sa Panginoon, wala namang mawawala sa iyo, sis. Siguro meron mga mawawala, mga bagay na walang kabuluhan. Pero mas marami ang ibibigay at idadagdag ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Minsan, can I ask this question, bakit there are a lot of young people today, hindi nila kayang isuko yung kanilang buhay sa Panginoon? Bakit, let's admit this fact, bakit there are a lot of young people today, hindi nila kayang isuko yung buhay nila sa Panginoon? Isa sa dahilan, because natatakot kayo. Natatakot kayo. Can I ask this row, pwede ko bang hilingin, tanungin ko lang kayo. Do you believe that God is powerful and alive? No, you don't. Do you believe that God is alive and powerful? Say amen. No, you don't. Do you believe that God is alive and powerful? No, you don't. Itong row na ito, do you believe that God is alive and powerful? No, you don't. Do you believe that God is alive and powerful? No, you don't. Yung lahat ng mga kapatid nandyan, do you believe that God is alive and powerful? No, you don't. Hindi kayo naniniwala. Huwag tayong magsinungaling, hindi kayo naniniwala. Hindi kayo naniniwala. Sinungaling yan. Nagsisinungaling kayo. Why? Because kung talagang naniniwala ko ay nabuhay ang Diyos at makapangyarihan, hindi ka matatakot na isuko mo yung buhay mo sa Panginoong Diyos. Why I surrender my life to the Lord? Bakit yung mga pastors na napakarami nilang pangarap pero iniwan nilang pangarap nila? Bakit si Pastor Doug from America pumunta siya dito by faith? Because they believe that God is alive and powerful. Meron doktor sa Bible School sa Mountain View kung saan po ako nagtuturo, nag-aaral. Doktor yun, pero sinuko niya yung buhay niya sa Panginoon. Nung time na, nung misis ko po ay mag-quit siya sa trabaho, sabi ng iba, bakit, paano yung pangangailangan nyo, paano yung pangangailangan nyo? But nung siya po ay nag-resign, by the grace of God, hindi po kami ginutom ng Panginoong Diyos, and hanggang ngayon, mas lalo kami pinagpala. Because, why? Because buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Let's admit this fact. Minsan hanggang salita na lang tayo, pero hindi mo kayang patunayan. If you really believe, sabi nga ng, because He lives. If you really believe, sabi nga ng, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is just worth a living just because He lives. You know, I do believe with all my heart na buhay ang Diyos. Kaya ngayong gabing ito, make a serious decision tonight. Kung nagdadalawang isip ka, kung natatakot ka, nag-aalinlangan ka, no.
Patunayan mo na ang Diyos ay buhay sa puso mo. Na ang Diyos ay totoo. At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, meron akong pangarap. Pero gusto kong isuko ang pangarap ko sapagkat mas maganda ang pangarap mo sa buhay ko. It's true. While it is true, sabi nga ni Pastor Doug, hindi po lahat ay tinatawag ng Diyos na magsuko ng buhay sa Bible School. Pero we are all called na isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. And if God is calling you sa Bible School, alam mo yan sa sarili mo. At ngayong gabing ito, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Ngayong gabing ito, isuko mo na at huwag ka na magdalawang isip, huwag ka na matakot. And I'll tell you, someday after 10 years, 15 years, magte-testify ka na kagaya ni Pastor Doug, magte-testify ka na kagaya ng mga pastors, magte-testify ka na kagaya ko na hindi ako pinabayaan ng Panginoon Diyos. Let's take, ngayong gabing ito, marami na tayong mensahe na narinig. But tonight, it's time to make a decision. Tayo po lahat ay tumayo. It's time to make a decision. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayong gabi po ito, what I preach tonight is not my word. It is your word, Panginoong Diyos. And Lord, wala akong kakayahan to speak to these young people. Pero ako'y naniniwala na buhay kayo, Diyos. Buhay ka, O God. You are alive. And as a matter of fact, nararamdaman po namin yung presensya niyo ngayong gabi. As a matter of fact, nararamdaman po ng mga kabataan ngayong gabi ang tinig ninyo, Panginoong Diyos. But our prayer tonight, nawa, wag na pong hayaan na patigasin po namin yung puso po namin, Panginoong Diyos. Kundi, Lord, ngayong gabing ito, nawa, bigyan niyo po kami ng courage na tumigil na po kami sa kakatago, tumigil na po kami sa kakatakbo sa inyong panawagan. And tonight, help us, Lord. Give us the courage. Give these young people, talk to them, speak to them, that tonight, ay ususurrender nila ang buhay nila sa inyo, Panginoon Diyos. Please speak to us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, sir. Padayon sa pagduko sa inyong ulo, piyong sa inyong mga mata, close your eyes and bow your head. It's time to make a decision. Young people, sa karon nga week, dagag mensahe nga nadungga na to. First night, sa second day na to, third day, ug sa fourth day. Boys session, girls session. I believe that God is working sa inyong mga kasing-kasing. O kabalo ka, young people, God is calling you. Kanindot nga tawagon sa Dios nga mga lagad sa iya. Kanindot nga kaning kinabuhi nato, mahatag nato sa buhi nga Dios. Young people, ako nagatuo nga nadunggan nimo ang panawagan sa Dios. Naay mga young people, young lady, young men, kabalo ka sa imong kasing-kasing. God wants you to serve Him in full-time ministry. God wants you nga i-surrender nimo imong kinabuhi, nga pag-graduate nimo sa high school, you will go to Bible college. Maybe naiuban sa inyo adere, nana mo sa college, but i-remind ka sa Ginoo, God wants you to serve Him full-time. Habang gaduko ang inyong ulo, gapiyong inyong mga mata, kaysa magambal dere, Brother Ronald, I know, kabalo ko, nga ang Dios nagtawag sa ako. Kabalo jud ko, nga ang Dios nagtawag sa ako sa full-time ministry. To go to Bible college, to be a pastor, a pastor's wife, a full-time worker. Young people, ikaw ba na? Ikaw ba na? Will you answer the call of God? Kaysa magambal dere, Brother Ronald, please pray for me. God wants me to serve Him full-time. Yes, ikaw ba na? Can you raise your hand? Can you raise your hand?
Can you raise your hand? Can you raise your hand? Yes, God bless you. Na pa ba? Yes, God bless you. You know that God is calling you. If God is calling you, and you know that, and you want to commit your life to God, I want you to come to the altar and surrender that life to God. Come on, young people. Give your life to God. You just come. You just come and tell God, Lord, I surrender to your calling. Lord, ari ko, nagtubag sa imong panawagan. Lord, you want me in full time? Here am I, Lord. Send me. You want me to be a pastor? Here am I, Lord. Send me. You want me, Lord, to serve you, to go to Bible school. Lord, you are worthy. Here am I, Lord. I surrender my plan, my life to you, and I'm willing to give up. Tanan nga pangarap nako. Tanan nga gusto nako. Just to follow your plan sa ako niya kinabuhi. Young people, habang naakadiya nagaluod, you make that commitment to the Lord. That Lord, nagaluhod ko karon because you called me. Not an emotional thing, but you know, unsay kabubuton sa Dios sa imuha, and you commit your life to God. My second invitation, young people, you surrendered your life before in full-time ministry, and you know that. But you go to secular school, and God wants you to be the Bible college, but you turn your back to the calling of God. But you know, nga wala na usab ang calling sa Dios sa imuha, like Jonah, and you want to recommit that commitment to the Lord, you come. Naaba, yes. Naaba, you come. You know, nga nagtalikod ka sa Dios, but giyatagan ka sa Dios, nga pwede ka, nga makabalik sa pagpangalagad sa iya, you quit on God, but God said, you come back. Naaba, 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 just come and recommit your life to the Lord. Yes, naaba, you come. You come, young people, you come. God said, tell Peter, nga wala na usab ang panawagan nako siyang kinabuhi. Young people, kinsa sa inyo diri magambal, God is not calling me in full-time ministry, but I am willing to do whatever God wants me to do. Yes, na ba? Just raise your hand. Yes, yes, yes. Kung natay place sa aisle, pwede ta mo forward diya, but kung wala, sa aton nga lingkuranan, pwede ta makaluhod diya and make our commitment to the Lord. Maybe God is not calling you in full-time ministry, but God wants your life, young people. Tell God, Lord, I will do whatever you want me to do. Maybe isa sa mga commitment nimo is to be faithful in the church, to be involved, to serve God. Dili tanan gitawag in full-time ministry. Maybe God has another plan sa imong kinabuhi. This time, may Brother David to please come and lead us in singing. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Though no one join me, still I
Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Young people, pasalamat ang kung nag-decide ta to follow Jesus, ug naay time sa ato niya kinabuhi, we turn our back to the Lord. Pasalamat nga wala ta ginapasagdan sa Dios. Pasalamat nga ginaalaw ta sa Ginoo nga makabalik sa iya. Pero dili ba mas maayo nga kung nag-decide ta para sa Ginoo, dili ta mutalikod sa iya? We will continue to serve the Lord sa tibuok na itong kinabuhi. Amen? Na-save ko, that's year 2005. I surrendered my life, dili sa camp, but in a church revival. I went forward and said, Lord, I surrendered my life to be one of your preacher. During the revival, Pastor C.W. Fisk preached on that last day of revival. I doubted my calling. Base ako wala ni nga desire, base ako wala ni siya nga gusto. I said, Lord, I don't want to do my will. Lord, i-confirm sa ako unsay kabubuton nimo sa akong kinabuhi. I think that's year 2008. Camp dito sa may Acharon Sport Complex. Lord, I need you. Pastor Johnny Lee Narvaez preached Hannah's vow. And I remember my vow to God. I surrendered my life to Him to be a preacher. And God is telling me that is not your desire. That's my desire for your life. Young people, you have a desire to preach the Word of God. It's not a natural desire. That's a desire nga gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Don't turn your back to God. Amen? Ginangin ako ang tanan sa paglingkod.